Kamusta pong muli mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron po tayong pag-uusapan. Matunog na matunog po sa ating bansa ang pagbabalik daw di umano ng dating Vice President na si Leni Robredo na gustong magtrabaho po sa administrasyon po ng Marcos administration. Ito po, pakinggan po natin ang ating kasamang makabayang vloggers dito po sa kanilang agam-agam o balita na matunog sa ating bansa. Pakinggan na po natin mga katambay at komentuhan po natin. Kaliwat kanan ang panawagan ng mga loyalista at kakamping na si Leni Robredo ay karapat-dapat sa Department of Education bilang secretary. Mas gusto daw nila ito kaysa kay Vice President Sara Duterte at dapat na daw itong bumaba sa pwesto. Ang number 1 top performing agency at top sa trust rating na si VP Sara Duterte ay gusto nilang palitan ng isang lutang at walang silbi na pinuno dahil lang sa very complicated daw na relasyon ng pamilyang Marcos at Duterte. Kamailan kasi, nagpahayag ng kagustuhan si Leni Robredo na magsilbi daw sa bansa sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Ayon kasi sa ulat ay, sa kauna-unahang pagkakataon mula nang siya ay bumaba bilang vice-presidente noong 2022, nagsalita si Leni Robredo noong Huwebes sa isang kaganapan na inorganisa ng isang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng Administrasyong Marcos at nagpahayag ng pagiging bukas sa isang pakikipagtulungan upang itaas ang kamalayan sa mga isyu sa mental health. Bilang pangunahing tagapagsalita sa unang pambansang Mental Health Research Symposium ng Department of Science and Technology, tinukoy ni Robredo ang mga opisyal ng Philippine Council for Health Research and Development ng ahensya at mga eksperto sa kalusugang pangkaisipan bilang mga taong, na, tulad ko, gusto kung ano ang pinakamahusay para sa bansa. Isang karangalan na maimbitahan sa napakahalagang pag-uusap na ito at makibahagi sa sama-samang pagsisikap na baguhin ang tanawin ng mental health sa ating bansa, ani Robredo, ngayon ay presidente ng non-government organization na Angat Pinas Incorporated. Ang NGO, na naglalayon daw na gamitin ang lakas ng mga kasosyo, voluntaryo at taga-suporta para bigyang kapangyarihan ang mga komunidad ng Pilipino, lalo na ang mga marginalized, ay nabuo matapos siyang tumakbo at matalo kay dating Senador Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 presidential elections. Tila, malaking palaisipan nga ito sa maraming netizens dahil ang isang walang bahid kuno na politiko ay gustong makatrabaho ang tinawag nilang magnanakaw, tax evader, sinungaling, human right violator at marami pang iba. Samantala, Ayan po mga katambay, isa pong pagbagsak po ng administrasyong Marcos po pagka itinuloy po itong bali-balita po sa ating bansa na papalitan di umano ang ating Vice President Sara Duterte, mga katambay. Logic po yan eh, no? Napakahirap mong ipolitika at ipababain sa pwesto ang isang napakapopular na vice-presidente ngayon ng bansa. At napakataas ng trust rating at approval rating at mataas pa sa presidente. Sa lahat ng top official agency natin, si VP Sara po ang pinakamataas. Kahit bumaba ng maliit na porsyento, siya pa rin ang nangungunang mataas sa mga opisyal natin sa matataas na pwesto, mga katambay. At yung kanyang ahensya na hinawakan, yung DepEd, lagi pong nasa top 1. Nangunguna lagi ang ahensya at naging history na po ng DepEd na maging top 1 sa buong departamento ng bansa ang DepEd, mga katambay. Ngayon lang po nangyari yan sa DepEd na nangunguna sila at laging number 1 mula nung hawakan ng Vice President. At ganun din po, nung maging Vice President po ang Vice Presidente, naging history din po. History na sa kauna-unahang pagkakataon sa Pilipinas, merong isang vice-presidente na nakaisip na ilapit ang opisina ng Vice President sa buong Pilipinas, sa buong mga Pilipino, sa atin, mga katambay. Ilan na po ang Office of the Vice President sa buong Pilipinas? Mahigit 10 na po, mga katambay. At lahat ay nagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan, mga katambay. Tapos merong isang opisyal na dating Vice President na nanungkulan na, mga katambay. Nanungkulan na sa ating bansa ng 6 na taon.
At nakita natin kung paano magpatakbo si Madam Leni Robredo ng 6 na taon sa ating bansa, mga katambay. 6 na taon, pinulitika. Pinulitika ang ama ng Vice President na si dating Rodrigo Duterte, mga katambay. At nakita natin kung paano siya magpatakbo ng Office of the Vice President, di ba? Yung mga tulong na ginawa niya, programa. Ibang-iba sa programang nilalatag ni VP Sara, di ba? At yung performance, di ba? Yung performance, ang layo, mga katambay, ang layo. At kung pagbabasihan natin ng survey, lalong mas malayo, mga katambay. Mas malayo sa survey ng 6 na taon ni dating Vice President Leni at dito sa Vice President na si Sara Duterte. Napakalayo nila magpatakbo ng bansa. At kung gagawin po ito ng administrasyon, lalo ng Pangulong Marcos, na itsapwera sa administrasyon at palitan, yung number 1 ahensya ngayon sa buong Pilipinas, ang DepEd, papalitan mo. Talagang ang Pilipino mag-iisip ng ibang klaseng pangulo ito, di umano. Kung sino pa yung pinakamagaling mong secretary, siya pang tatanggalin mo. Di po ba? Para palitan ng isang alam na ng mga Pilipino kung paano magtrabaho ang dating Vice President Leni. Alam ng mga Pilipino. You know, binansagan nga po, di umano, lugaw yan di ba? Lugaw. Spaghetti kulay pink. Di ba? Chicharon, ang mga ayuda, chicharon. Di ba? Ganun po ang mga ang mga legacy po na iniwan sa atin ni dating Vice President Leni, di ba? Naging legacy niya po yung lugaw na nagbibigay po na ayuda na isang gatang yata at patis para ilugaw mo. Ikaw pa maglulugaw, mga katambay. Mga ayuda na ganun po, di ba? Saka ito po number 1 ng kritiko po ng Marcoses, di ba? At ito po talagang lumalaban pa ito nung una, di ba? Yung unang taon po. Nagtayo po ito ng isang panlaban sa kahirapan, di ba? Yung Sagip Pamilya po ba yata yun? Nakakalimutan na ni Kamano kung ano pangalan niyo. Baka naalala niyo yung tinayo niya na panlaban po kontra sa administrasyong Marcos noong unang-unang taon, di ba? Na nangangala pa ng mga donation, di ba? Nagtayo siya ng isang foundation, di ba? Na magdo-donate ang mga Pilipino para siya mismo magpapamigay at maghahatid ng tulong doon lalo sa mga nasasalanta ng bagyo, di ba, mga tambay? Ng sakuna. Ewan natin kung ano nangyari dyan. Yan ba'y nagpapatuloy pa? Wala nang balita si Kamanong. Baka kayo may balita, mga katambay. I-message nyo kay Kamanong. Baka si Kamanong huli na sa balita, mga katambay. Di ba? Nakakatawa lang, mga katambay. Nakakalungkot. Kung ito gagawin ng administrasyon, wag naman sana. Wag naman sana. At talagang simula na ng ikababagsak ng administrasyon ni Pangulong Marcos pagka yung sinasabi ko lagi, si VP Sara na lang ang natitirang alas ng administrasyong Marcos dahil hindi pa bumibitaw at hindi pa lumalaban sa mga mapakalaking issue na hinaharap ng pamahalaan, di ba? Lalo sa issue ng Pangulo na droga. Hindi pa nagsasalita si VP Sara dyan sa droga, mga tambay, dahil hindi naman tinatanong ng media ang VP Sara kung ano masasabi ni VP Sara doon sa issue ng droga sa kanyang commander-in-chief. Di ba, mga tambay? Ang lagi na lang kinakabit na issue kay VP ay yung hindi pagsasalita sa West Philippine Sea. Dahil po sa malalaking media, wala pong issue ang Pangulong Marcos. Never nagkaka-issue po ang Pangulong Marcos sa mga malalaking media, mga katambay. At lalo sa mga GCash vlogger at sinasabing Isimada vloggers. Di ba? Yun nga po, mga katambay. Wag naman sana kung si Kamanong ang tatanungin, wag na wag gagawin ni Pangulong Marcos na itsapwera mo o tanggalin mo sa DepEd o bilang sekretary ang iyong napakagaling at number 1 performance sa bansa, lalo sa pagiging Vice President at Secretary ng DepEd, mga katambay. Kayo po, ano po ang komento nyo dito sa kumakalat na balita na pababalikin sa pwesto ang number 1 kritiko
napakatagal na panahon. Magmula nung hindi pa nakapupwesto ang Pangulong Marcos, sirang-sira po ang Marcoses dito po kay Vice President at sa mga kasamahan niya po. Ngayon po, nakikita natin yung mga nakita na natin kung paano magtrabaho sa gobyerno na sinasabi nila nagkapalpak-palpak ang ating gobyerno nung sila ay nanungkulan. Pero ngayon, unti-unti po yatang bumabalik. Yung nakita nating magpatakbo di umano nakapalpak at palpak din di umano ang ibabalik mo. Anong mangyayari sa ating bansa, mga katambay? Babangon kaya ang bagong Pilipinas? Magiging world class kaya ang ating bansa? At yung pangarap na 20 pesos na bigas, dito na kaya mangyayari pagpasok di umano ni Lenny, mga katambay? Yung pangarap din. Yan lang po mga katambay at muli po, nag-iiwang mahalin natin ating bansa. Tis-tis lang po tayo. May pag-asa pang makabangon tayo muli. Paalam. Bye-bye.